Saksi ang isla ng Corregidor sa kagitingan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nagsanib puwersa laban sa hukbo ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, simbolo na ito ng kapayapaan matapos malampasan ang karahasang dulot ng gyera. Bisitahin ang makasaysayang isla ng Corregidor sa ulat na ito. 30 kilometro timog kanluran ng Manila Bay. Masisilayan ang Corregidor Island. Ang islang ito minsay naging pinakamodernong istrukturang militar sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hanggang ngayon, nakakalat ang mga naglalakihang kanyon na kaya magpataob ng barko. Maraming malalaking kanyon ang inilagay ng Amerikano rito dati to protect Manila from a naval attack. Ito po ang batteryway, 4 ang kanyon, and these are 12-inch guns. 12 inches ang diameter ng bala. At yung bala, 1,000 pounds ang bigat, could be fired up to 8.3 miles away maximum range. Sa gerang ito, nagsanib puwersa ang mga Pilipino at mga Amerikano. Sa mas malaking gusaling ito natutulog ang mga Amerikano, habang dito naman ang quarters ng mga Pilipino. Magkaakibat man sa pagkikidigma, ang dalawang gusaling ito ay patunay na may naghahati pa rin sa kanila. Pero ang diskriminasyong ito matitibag sa paglusob ng mga Hapon. Nanaig ang mga Hapon at sinimulang pamartsahin ang libo-libong sundalong Pilipino at Amerikanong nalupig noong April 9, 1942. Mula Bataan patungong Tarlac. Nagtago ang karamihan sa mga sundalo, NARS at mga residente ng isla sa Malinta Tunnel. Dito kapwa Pinoy at Amerikano tinanggap ang kanilang kapalaran at pagkatalo. Sumuko ang hukbong nakadistino sa Corregidor noong ika-6 ng Mayo taong 1942, isang buwan matapos ang Bataan Death March. From Manila, they occupied Bataan and Cavite also by land. From both sides and from the air, binomba ang Corregidor. Iniwasan ng Hapon ang Corregidor dahil alam nila may ganitong mga kanyon. Dapat ito ang sasalubong sa invasion. Naging last stand siya. Taong 1945 pamuling nabawi ng mga Amerikano ang Corregidor. Pero kinailangan muna nitong muling dumanas ng pinsala. Kinatatakutan sa taglay nitong lakas, ngayon ay isang pasyalan na ng mga turista. Isang lugar na sumisimbolo sa minsay inasam lamang na kapayapaan. Naway hindi na maulit pa ang pananakot at ang pagdanap ng dugo.